Both brothers of Vice President Duterte have spoken up against her impeachment. Pero ano naman kaya ang masasabi dyan ng mga Dabawenyo? And we have News 5 correspondent Bril Montalvo live on the ground. Bril, okay, una sa lahat, nakausap mo na ba ulit ang Vice President recently? Kasi kahapon nakausap mo siya, di ba? Parang sinabi niya parang no comment pa. Alam mo, Lord, kanina pa natin sinusubukang tawagan nga itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang number, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa siya sumasagot. Siguro ay busy siya kasi nga hanggang sa ngayon ay nagkakaroon sila ng or anong tinatawag ito, press planning conference. Ayun, planning conference ng Office of the Vice President. Pero bukas, Lord, sinabi ng Office of the Vice President na magkakaroon sila ng isang press briefing hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dyan nga sa OVP Central Office sa Mandaluyong City. Mga alas 10 ng umaga, Lord. So abangan na lang natin, no, kung ano ang mga sasabihin bukas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagiging press briefing, Lord. Bril, meron ka bang narinig naman from the former President, Digong Duterte? Denise, alam nyo, kinukuhan din natin ng panig. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pinasasangkutang impeachment ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang statement galing sa kampo ni dating Pangulong Duterte o maging sa kanya mismo. So nag-aabang tayo kasi nga hindi natin alam kung kailan magpapatawag ng press conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga agad-agad ito siya at walang exact or prior na information or invitation. Bale, agad-agad itong press conference na ipapatawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan ang ating aabangan dito sa Davao City. Denise? Okay, Bril, merong interesante na news item sa isang pahayagan. Merong 61 Mindanao lawmakers. 39 sa kanila ang sumuporta doon sa complaint against VP Sara. Ang binanggit din sa 11 congressional representatives ng Davao, no? May isa lang daw ang sumuporta doon. Pwede mo bang itakal to, Bril? Alam mo, tama ka nga dyan, Lord, no? Naging trending nga ngayon dito sa social media at dito nga sa Davao Region, itong nag-isang kongresista sa Region 11 or Davao Region na pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito nga si Lone District Representative ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas. At alam mo, Lord, makikita natin sa mga social media posts ng mga Dabawenyo ay makikita natin na yung mga nagkakalat na video ngayon na pinupunit ito nga mga tarpaulins na inilalagay doon sa Davao del Sur ni Congressman John Tracy Cagas. So may mga galit, hindi lang sa Davao del Sur, pati ibang mga Dabawenyo sa Davao Region ay galit nga. Kaya ito nga Davao del Sur Representative John Tracy Cagas. So yun yung sinasabi, may nabasa tayo ng mga netizens, ang sabi nila na para bang nag-betray or anong tawag dito, parang bumaliktad ito nga si John Tracy Cagas na dating kaalyado ng mga Duterte. Pero ibig sabihin, magkaibigan ba sila na itong si Congressman Cagas? Kasi nga ito nga mga kasi dito sa Davao Region may tinatawag before nung Pangulo pa si former President Rodrigo Duterte, may tinatawag dito na regional bukbong ng pagbabagit sa regional party kung saan lahat ng mga politiko dito sa Davao Region ay nagkakaisa para suportahan itong mga Duterte. So ngayon, sa 12 kongresista dito nga sa Davao Region ay ito lang si Lone District Representative ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas
ang pumabor sa impeachment ng Vice President. Kaya kung mababasa natin sa Facebook, sa mga online, sa mga netizens, ang kanilang reaksyon ay hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Representative John Trace Gattas ng Davao del Sur sa pagpabor sa impeachment kay Vice President Sara Duterte kahapon. Ito, interesting din na info, no, Bril, sa Caraga region naman, doon ang gagaling ng strongest, pinakamarami daw, 8 out of 9 House members ang nag-endorse ng complaint. Sinundan daw yan ng sa Bangsamoro Autonomous Region, no, Muslim Mindanao, 7 out of 8, no, na mga representatives. At sa Northern Mindanao, 10 of 14. Sa Soc-Sargen naman, 6 of 10. So, parang talagang hindi nito, nagpapatunay ito na hindi talaga monolith paminsan-minsan or hindi gaya ng dati ang suporta sa mga taga Mindanao pagdating sa mga lawmakers. Bril, your thoughts? Alam niyo, Lord, no, may nababasa din tayo sa mga pahayagan na kaya bumaliktad itong mga dating kaalyado ng mga Duterte dito sa Mindanao na pumabor sa impeachment ng ating Vice President kasi nga baka ipitin daw sila ng administrasyon at wala silang budget o walang pondo sa kanilang mga distrito. Kaya wala daw silang choice kundi pumabor na lang or bumoto na lang in favor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun yung mga nababasa natin sa social media at sa mga pahayagan kung bakit pumabor sa impeachment ang ilang mga kongresista dito sa Mindanao na kaalyado ng mga Duterte noon. Lord? Pwede ba akong magtanong, Bril, Tita Dino, if you'll allow, anong nangyari sa hugpong? Tama ka nga dyan, Lord. No? Ito nga hugpong ng pagbabago regional na parking ng Davao Region. Noong kasagsagan ng Administrasyong Duterte, ay hugpong talaga sila. Meaning ng hugpong, it's united, nagkakaisa, kaya tinawag na hugpong. So, it's a Davao lang yan na city party lang yan na doon sa Davao City, itong hugpong na pinamumunuan ng mga Duterte. Nang naging Pangulo si former President Rodrigo Duterte, ay ginawa nilang regional-wide sa Davao Region. Kaya naging hugpong ito sa Davao Region, hugpong ng pagbabago. Nung naging Pangulo ng si former President Rodrigo Duterte. At ang mga member nito ay lahat ng mga politiko, mapa-governor, congressman, barangay captain, barangay kagawad ng Davao Region ay halos lahat ay membro ng hugpong. So nagkakaisa before ang mga politiko dito sa Davao Region. Pero ngayon, may ilan na bumaliktad na, ang ilan ay nagkawatak-watak na, may bumaliktad na doon pabor sa administrasyon, yung dating mga kaalyado ng mga Duterte na miyembro ng PDP Laban ay nandoon na sa administrasyon ngayon na tumampi or bumaliktad na sila, Lord. Pero, Bril, alam natin, meron pa rin mga allies who did not have a change of heart. Meron din ba mga nagsalita for and defending Vice President Sara? Yes, tama ka nga dyan. No? Isa sa mga alay ng ating Vice President o mga Duterte dyan sa Kongreso. Ito nga si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. At kahapon nang i-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ay naglabas kaagad ng pahayag. Ito nga si Congressman Isidro Ungab at sabi niya na diversionary or nililihis lang ng administrasyon ang issue hinggil sa maanumalyang 2025 budget ng Pilipinas. Denise? Interesting, So, tingin mo may mobilization efforts on the part of the hugpong, if ever, alam mo yun, para mag-express o mag-show ng support, if ever? Sa ngayon nga, Lord, dito sa Davao Region ay wala pa tayong nakukuha na mga impormasyon or statement
balik sa ibang mga politiko Oo. dito na mga Bril. kaalyado at bumaliktad kaya sa mga Duterte. Okay. So yan pa ang ating Bril, aabangan, sorry. Lord. Bril, singit ko lang, mabilis lang. Napansin namin ito ilang araw na ni Denise. Alam ko, medyo off topic, pero baka may kinalaman din. Parang Sara Duterte is losing a lot of weight. Tama ka nga dyan, Lord. No? Nung last Saturday, nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap at ma-exclusive interview nga si Vice President Sara Duterte dito nga sa Panabo City, Davao del Norte, matapos ang kanyang private event, ay napansin natin na medyo parang bumaba yung timbang ni Vice President Sara Duterte at nag-lose ang kanyang weight. Parang pumayat. So, kung makikita natin si Vice President Sara Duterte ng pagkakataon, kung makita natin siya ulit, ay tatanungin natin siya kung bakit siya pumayat or sinadya ba niya na magpapayat. Kasi nga sa isang interview, sinabi talaga ni Vice President Sara Duterte, inamin niya na matakaw talaga siyang kumain or malakas talaga siyang kumain. Pero hindi pa natin alam sa ngayon kung anong dahilan kung bakit siya pumayat or sinasadya ba niya na magpapayat, Lord. Bril, may manibela, minsan may busina ron, pot-pot, ganyan, ha? Okay, anyway, maraming salamat. Yan po ang ating News 5 correspondent from Davao, Bril Montalvo.